Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Mga guro sa Central Luzon nananawagan ng sapat na suporta para sa distance learning at eleksyon 2022. Mga biktima ng martial law sa Pampanga nakiusap sa mga botante na maging makilatis sa mga kandidato. Ilang driver ng padyak umaasang mabigyan ng pansin ng kanilang sektor sa darating na halalan at donation drive para sa internet load ng mga online learners inilunsad ng Holy Angel University Student Council. Magandang gabi, Karihiyon. Ako si Sonia P. Soto. At ako naman po si Justin Dizon. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Umaasa ang ilang pedicab driver sa Pampanga na mabibigyan ng pansin ng mga kumakandidato ngayong eleksyon ng kanilang sektor. Simula kasi noong magkaroon ng pandemya, lalong humina ang kanilang kita dahil na rin sa walang pasok sa eskwela at marami ang naka-work from home setup. Ayon naman sa isang political analyst, huwag lamang magpadala sa mga pangako, kundi tignan ang track record ng mga kandidato bago ibigay ang boto. Narito ang report. Kung hindi lalabas at papasada, hindi kakain ng pamilya. Ganito ang karaniwang sitwasyon ng mga kababayan nating padyak, pedicab o three-wheeler driver sa buong bansa. At dito sa Pampanga, ilan sa aming mga nakapanayam ang umaasa na kahit papaano ay mababago kahit ang kanilang kapalaran sakaling maupo sa pwesto ang napupuso ang kandidato. At gaya ng iba, mayroon din silang pakiusap sa mga manliligaw ng kanilang boto. Sana po yung iba, gawin po na totoo yung pangako nila sir para kami baka mapwede ka makapasok po sa Pianado na makapag-biyahe doon. Kasi pag binabawal po kami doon eh. Edukasyon, ganyan sir. Scholarship, ganyan sa amin. Mas maganda sir, sa mga politiko. Pero ano't ano pa man daw ang kahihinatnan ng halalan, tiyak na kailangan pa rin naman nilang kumayod para makakain at mabuhay. Sa amin sir, pagtutuunan ng pansin na hindi sir, maghahanap buhay pa rin kami. Nito lamang October, tinipon ng kaibigan at taga-suporta ni Mayor Isko Moreno na si Pampanga 3rd District Board Member Attorney June Canlas ang ilang driver ng padyak. Ayon kay Canlas, alam daw kasi ni Moreno ang kalagayan ng mga maralitang gaya ng mga namamasadang isang kahig isang tuka dahil galing din ang presidential aspirant sa hirap. Hindi lamang nararamdaman ni Yorme Isko ang kanilang kalagayan at damdamin, ay alam niya ang damdamin ng mga mahihirap, ang mga nagpapadyak kasi minsan sa buhay niya ay kagaya siya nila, nagpadyak siya. No? And I know that he understands the plight of the sector ng mga nagpapadyak at alam ko, dama niya yung kahirapan ng kanilang kabuhayan. Ayon kay Canlas, hindi matatapos sa pagparada ang kanilang pagtulong sa mga padyak driver sa probinsya, kundi pati na ang kanilang mga hinaing na magkaroon ng social protection. Samantala, sa pananaw ng Senior Research Fellow ng Ateneo School of Government na si Attorney Michael Yusinko, tradisyon na umanong maituturing saksaysayan ng politika sa bansa ang pagpepresenta sa mga kandidato na galing sa hirap. Yung imahe ang talagang nagdadala nung idea na yung mga padyak ay sila yung pinaka nakakapag-represent nung poverty, ng mga mahihirap na kababayan natin. No? At least, ito yung sigurong pinaniwalaan ng mga strategies na pag isang kandidato ay nagsabi na siya ay para sa mahihirap, nai-equate na mabuti siyang tao. Bukod sa image, ang dapat daw talagang tingnan ay kung may track record ba ang paglilingkod sa mahirap ng isang kandidato. Talaga bang may nagre-representa sa mahirap? Sa totoo lang, prangkahan tayo, wala. Kasi lahat naman ng politiko natin, hindi sila mahirap. Hindi sila nakatira sa barong-barong. Ayon kay Atty. Yusinko,
kailangang maging mapanuri ang mga botante sa halalan 2022 sa mga platapormang tutugon sa poverty alleviation ng bansa. Ang mga elemento na nakakaapekto umano sa malaking agwat ng mahihirap sa mayaman sa bansa ang dapat maipaliwanag at mabigyan ng solusyon kung papaano lulutasin ito. Ilang politicians na, ilang generation of politicians na ang lumipas na nangangako na para sa mga mahihirap sila. Pero yung mga problema ng mga mahihirap nating kababayan ay hindi naman nila binibigyan ng solusyon. Paulo G. Santos, CLTV News. At sa iba pang mga balita, nananawagan ang ilang mga guro ng sapat na suporta mula sa pamahalaan sa muling pagpapatuloy ng distance learning program para sa mga mag-aaral. Bukod dito, naghahanda na rin umano sila para sa nalalapit na halalan na kung saan inaasahan naman ang paggampan nila ng tungkulin upang maprotektahan ang bawat boto. May balita si Rainiel Pawi. Magdadalawang taon na simula nang mabakante ang classroom na ito ni Mark Reyes, isang guro sa San Fernando Elementary School dito sa Pampanga. Nang dahil sa pandemya, labis ang naging pagbabago sa kanilang pamamaraan ng pagtuturo. Ang adjustment talaga dyan is, hindi mo maituturo yung gusto mong maituro kasi limited lang yung interaction mo sa mga bata. So yun yung parang naging challenge sa amin. Paano namin maibibigay sa mga bata yung dekalidad na edukasyon ngayong pandemya na limited lang yung pwedeng gumalaw sa tao, limited lang yung galaw ng tao. Pero sa kabila ng hamon ng COVID-19 pandemic, patuloy sila sa pagpasok sa paaralan upang ihanda ang mga lesson plan at maging ang TV programs para sa aralin ng mga estudyante. Nandiyan din naman yung mga teachers available online para makapagbigay ng consultation hours sa kanila. Sa pagdiriwang ng World Teachers Day, tanging dasal ni Teacher Mark na maging maayos na ang lahat at muling magkita-kita sa paaralan ng mga guro, magulang at mga estudyante. Nakakapanghinayang kasi hindi namin kasama yung mga estudyante namin. Na talagang yun yung gusto namin na makita silang natututo, makita silang nag-explore ng mga bagay na pwede namin ituro sa kanila. At sa nalalapit na eleksyon ng mga gurong katulad ni Teacher Mark ang isa sa mga magiging abala na naman upang masigurong ligtas ang bawat boto. Subalit hiling ni Teacher Mark na maging maayos at planchado rin ang proteksyon na ibibigay sa kanila sa panahon ng halalan. After lang kami palagi sa safety ng mga teachers. Kung magpo-provide yung COMELEC siguro ng mga ng vaccination, ng test, yung mga ganon. So, and then magpo-provide ng mga kits para sa mga teachers. Siguro hindi magiging hadlang yung pandemya para makapag-serve pa rin yung mga guro. Kasi yun na yung inaasahan sa kanila. Gaya ni Teacher Mark, ang prinsipal naman na si Ginang Lorna Aquino, inihahanda na rin ang higit 20 guro ng kanilang paaralan para sa nalalapit na eleksyon. Prioridad umano ng eskwelahan na masigurong ligtas ang mga guro lalo na ang mga nakatatanda at may ilang health risks. Dahil sinumpaan po namin ang tungkuling ito, hindi madali pero kakayanin ang lahat ng ibibigay sa amin. Sana lang mabigyan pa kami ng additional na mga vaccines like yung pneumo vaccine sa mga teachers at saka mga flu vaccines para meron pa pong pangkontra yung ating mga teachers sa mga kahit na ano pang mga virus ang dumating. Batid ni Ginang Aquino ang hirap at sakripisyo ng mga guro hindi lamang sa Pilipinas bagkus sa buong mundo. Nais niyang ang lahat ng mga guro sa Pampanga ay magkaroon ng magagamit na gadgets upang mas mapabilis ang kanilang pagtuturo sa mga bata. Hindi lamang umano ito para sa kapakanan ng mga guro bagkus pati na rin sa mga estudyanteng nakadepende ang kalinangan sa mga teacher. Ang kailangan talaga ng mga guro, dapat po silang lahat ay mabigyan ng mga laptop o mga desktop na kanilang magagamit sa kanilang mga online classes. Yun lang po yung nakikita ko. Kasi yung teacher po, adaptable yan sa lahat ng changes. No? Sana maibigay ng ating pamahalaan yung kaakibat na mga devices na kailangan ng mga guro like yung laptops and desktop. Samantala, nanawagan naman sa DepEd ang grupong Action and Solidarity for the Empowerment of Teachers o ASERT upang agarang solusyonan ang pangangailangan ng mga guro. The teachers are the most significant link in the delivery of education service. If their time and effort are spent on non-essentials and not on a quality instruction, education is doomed. Sa paglipas ng panahon, ang mga guro ang nagsisilbing ikalawang magulang para sa mga bata.
Sila rin ang nagsisilbing gabay sa mga pangarap na unti-unting nakakamit ng kanilang mga estudyante. Rainiel Pawid, CLTV News. Ayan, Tiston, batiin muna natin yung ating mga karehiyong guro ng isang makabuluhan na Happy Teacher's Day po sa inyong lahat. O ikaw ba, Justin, binati ka na ng Happy Teacher's Day ng mga estudyante mo? Teacher ka din, di ba? Alam niyo ma'am, kanina meron akong natanggap na mensahe, nagpapasalamat nga daw sila na kahit papaano, magamat ngayon hindi ako nagtuturo, napapanood naman daw tayo sa CLTV at parang nag-aaral pa rin daw sila ng mga current events dito sa ating komunidad. Napakahalaga talaga na meron tayong World Teachers Day. At dapat tayong lahat magpasalamat sa ating mga naging guro kasi hindi naman tayo magiging ganito kung wala tayong mga teachers. Diba yung mga teachers nga pangalawang magulang sa mga paaralan. Oo, binago nga ng COVID ang buhay natin. Nagbago din ang buhay at pamamaraan ng pagtuturo ng mga guro, pero nananatili sila sa ating puso at nananatili silang mahalaga sa ating komunidad, sa ating lipunan. Kanya, sa ngalan po ng CLTV, binabati po namin ang lahat ng mga guro, saan man po kayong dako ng Central Luzon o ng daigdig nandoon. Happy World Teachers Day po sa inyong lahat. Ayan, at sa pagbabalik naman ng CLTV News, mga biktima ng martial law nanawagan sa mga botante na maging makilatis sa mga kandidato. At personalan sa halalan, natural na daw at kasama na sa kultura ng Pilipinas tuwing may eleksyon ayon sa isang political analyst. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Nagpaalala ilang biktima ng pang-aabuso noong panahon ng batas militar sa mga kapwa nila botante na kilatising maigi ang mga kumakandidato sa susunod na halalan, lalo na sa pwesto ng pagkapangulo. Ang matalinong pagboto raw ay makakatulong upang mawakasan ang iba't ibang uri ng diktadurya, korupsyon, human rights violations at iba pang pagpapahirap sa sambayanan.
Si Rainiel Pawid ang may report. Simula October 1, nakaabang na ang mga Pilipino sa paghahain ng kandidatura ng mga nagnanais maluklok sa iba't ibang posisyon sa gobyerno. At hindi tulad noong 2019 midterm elections, tutok ang marami ngayon sa mga personahe at politiko na tumatakbo at tatakbo sa pagkapangulo. Ilan sa mga kilalang pangalan na nakapag-file na ng kanilang Certificate of Candidacy ay sina Senator Manny Pacquiao at Manila Mayor Isko Moreno. Nauna naman ang nagpahayag ng kanyang interes sa pagtakbo bilang Pangulo si Senator Ping Lacson. At nito lamang Martes, October 5, nagpahayag na rin ng kanyang planong pagtakbo bilang Pangulo ang dating senador at natalong Vice Presidential Candidate noong 2016 na si Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos o BBM ay ang pangalawang anak at uniko iho ng dating Pangulo at diktador na si Ferdinand Marcos. Ang ilang netizens at Marcos apologists talagang ikinatuwa ang naging desisyong ito ni BBM. Anila nasa uri ng liderato ng mga Marcos makakamit ang tunay na pag-unlad ng bansa. Habang ang ilan naman nagpaalalang marami ang namatay at bilyong-bilyon ang ninakaw sa kaban ng bayan noong panahon na ang pamilya Marcos ang nakaupo sa Malacanang. Ang mga martial law victim gaya ni Sister Noemi Francisco nagpaalala sa mga kapwa botante na maging makilatis sa kung anong uri ng lider ang iluluklok sa palasyo. Doble pasakit na umano ang nararanasang krisis ng mga Pilipino dahil sa pandemya at pagbagsak ng ekonomiya. Maging mulat sa paano sila nasasagasaan. Paano sila aalis dito sa ganito nang hindi na aasa sa mga kung sinong mga big shot, kung sino mga nasa elite na magmamumuno sa kanila. Sino ang magsasabi ng ano ang pagbabago? Tayo mismo mga mamamayan. Panahon na raw upang ang boto ng sambayanan ang maging boses upang unti-unting makabangon ng mga Pilipino at magkaroon ng matatag na gobyerno. Tumindig tayo at hanapin ang wastong kalutasan. Particularly, yung kalutasan dito sa pangunahing issue ngayon, pati nitong eleksyon, survival. Survival. At para mag-survive yan, napakahalaga yung demokrasya ng gagaling mismo sa laylayan. Hirit naman ng isa pang martial law victim na si Sister Lydia, ang susunod na magiging Pangulo ay dapat na may pakialam sa kalagayan ng mga mahihirap. Mas magiging maunlad at payapa raw ang Pilipinas kung magkakaroon ito ng pantay na karapatan para sa lahat. Ang dapat talagang paglilingkuran ng leadership ay yung mga walang karapatan. Hindi yung parang ang tumatama sa lahat ng benefits ay yung mga nasa opisyo. Para bang mahal lang nila ang masa pag nagkakampanya na at mag-eleksyon. Naging kalakaran na umano na tila pinagkakakitaan na lamang ang posisyon at hindi na ito pamamaraan ng serbisyo publiko. Kasi ang laki na lang na gastos. Huhut-hutan na naman yung mga taong mawala. As of October 5, siyam na ang presidential aspirants na naghain ng kanilang COC sa tanggapan ng Commission on Elections. Tatagal ang filing at substitution of positions hanggang sa October 8. Rainiel Pawid, CLTV News. Hindi na raw bago tuwing may eleksyon ang mainit na bangayan ng mga magkakalabang kampo sa politika. Kadalasan pa nga nauuwi raw ito sa personalan o di kaya na may karahasan. Kaya panawagan ng isang political analyst sa mga boboto, huwag daw magpapadala sa mga paninira at pag-atake ng mga politiko, kundi tignan ng mabuti ang kandidatong may integridad at maayos na track record. Narito ang report. Sampung taon na sa serbisyo sa COMELEC si Acting San Simon COMELEC Officer Adonis Don Alfaro. Kwento niya sa CLTV News kung ang mainit na politika sa San Simon, Pampanga ang pag-uusapan, hindi na ito bago sa kanyang karanasan. Dati umano kasing nadistino sa Maguindanao si Alfaro. Nakilala ang naturang lalawigan dahil sa nangyaring karumal-dumal na masaker sa 58 katao sa kamay ng pamilya Ampatuan. That time parang medyo magulo. Kakatapos lang nung issue ng mga mangundadatu. Yun. So, nilinis po namin yung yung registration nila. Binago po natin. Yung, may halong kaba nun? May halo. Definitely may halong kaba. May halong kaba. So, dapat mo talagang gampanin ang tungkulin natin. Ayon kay Alfaro, ang gampanin ng mga kawani ng COMELEC mula sa registration, filing ng COC, araw ng halalan at hanggang sa pagprotesta ng mga kandidato
ay hindi biro. At ang masaklap, madalas ay napagbubuntungan pa sila ng galit ng mga politiko at init ng ulo ng mga botante. During election, mga protesta. Mga minsan nawawalang mga pangalan ng mga botante na hindi lang pala sila nakapag-update ng mga registration records nila. Then after election naman, again, may mga protesta pa yan. Yung kung ano pa yung mga ibang mga protesta ng mga ibang nanalo or yung mga mostly mga natalo mga kandidato. Bagamat bago pa ang halalan, mainit na ang banggaan ni na suspended Mayor JP Punsalan at Acting Mayor Leonora Wong. Hindi lamang daw laban ng dalawa ang mangyayari sa eleksyon 2022. Nakapagsumiti na rin kasi ng Certificate of Candidacy para sa pagkaalkalde si Municipal Councilor Honorato Almario. Sa datos ng COMELEC, higit 40,000 ang bilang ng mga registered voters sa San Simon, kung saan 60% dito ay galing sa sektor ng kabataan. Ayon sa political scientist at dating direktor ng UP Diliman Extension Program in Pampanga na si Professor Grace Grospe Hamon, hindi nakatakataka sa Pilipinas na maging bahagi ng eleksyon at politika ang personalan. Dahil daw ito sa interes ng kayamanan, kapangyarihan at ng kapamilya. Oo, pamilya yan. Kaya sinasabi ko, pangkalahatan, the general term that you use there is really the personal. And what is personal to the Filipino? Clan, family name. That is intrinsic to their identity. So para sa pamilya, ang Pinoy magpapakamatay. Sa analysis ni Hamon, parehong may pananagutan ang inihalal at naghahalal para mapanatiling maayos at gumagana ang demokrasya ng bansa. Kaya paalala daw ngayon sa mga botante, maging mapanuri at tingnan ang integridad ng kandidato upang hindi maloko ng ipinapakitang imahe sa publiko. What happens to our democratic practice all these years is a product of kakulangan sa mga ine-elect na candidates at saka kakulangan din sa citizenry natin. Yung tenacity for what is right, napaka-personal din nilang i-interpret yan. Yun ang mahirap dun eh. Kaya yung moral values ng Pinoy ay kailangang lalong makasihan ng more than the personal, dapat yung meron bang integridad yan. Paolo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, Know Your Candidate, BM Ross V. Henson, mayoral aspirant ng City of San Fernando, Pampanga. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Sa ika-4 na pagkakataon, muling susubok sa mayoral race ng Ciudad San Fernando, Pampanga si Board Member Ross V. Henson. Unang tumakbo bilang alkalde ng kabisera ng Pampanga si Henson noong 1992 at nasundan noong 1995 at 2004, subalit hindi siya pinalan. Sa kanyang pagsabak sa 2022 elections, bit-bit daw ni Henson ang mga programa para sa kalusugan, edukasyon, transportasyon at pagpapalakas ng ekonomiya. Karihiyon, Kabalen, Fernandino, gabi-gabi sa CLTV News, makakapanayam natin ang mga aplikante para sa iba't ibang posisyon mula nasyonal hanggang lokal. Ngayong gabi, mapalad tayo at pinaunlakan ni Board Member Ross V. Henson ang ating paanyaya upang marinig natin mula sa mismong bibig ng mga kandidatong kanilang saloobin at matulungan kayong buuin ang inyong listahan ng mga iboboto. Nakakausap natin dito sa CLTV News Live si Engineer Ross V. Henson, incumbent Pampanga 3rd District Board Member at nag-a-apply po sa trabaho bilang Mayor o Alkalde ng Siyudad ng San Fernando, Pampanga. Magandang gabi po sa inyo, BM Ross V. Magandang gabi po, Ma'am Sonia. Magandang gabi po sa mga nanonood dito sa CLTV 36. Magandang gabi po sa inyo lahat.
BM. So, talagang wala nang atrasan eh. Nakapag-file na kayo ng inyong candidacy, ano ho? Ang totoo po, nag-file po tayo nung first day ng filing of COC. Last October 1, that was a Friday, tayo po ang kauna-unang kandidato na nakapagpirma at nakapag-ain ng certificate candidacy dun sa local Comelec office natin. At tuloy-tuloy na po ito. At ang inyo pong napisil na maging vice mayor po ninyo, katandem po ninyo ay si Councilor BJ Lagman. Ano po? Tama po yan, ang ating number 1 na 3-termer na city councilor na si BJ Lagman po ng Barangay San Agustin. Okay. BM, thank you at tinanggap niyo yung invitation namin. I have a few questions for you. Hindi ito yung first and last time na kayo ay aming makakapanayam sa ating mga programa sa CLTV. Maraming pagkakataon na tayo magkikita, mag-uusap, at sa mga darating na panahon, pati yung buong line-up ninyo. At meron din tayong face-off, harapan sa iba nyo pong mga kakalaban. Sana po paunlakan nyo din kami. Pero ito yung una kong tanong sa inyo. BM Rosby, gaano ang pagmamahal nyo sa siyudad ng San Fernando at bakit? What do you love about San Fernando? Well, una, gusto ko munang magpasalamat sa inyo. Ako dapat ang magpasalamat at binigyan niyo ako ng pagkakataon na mag-inyong panauhin dito sa inyong napakagandang programa, no? At siyempre, yung tanong mo na yan, I am 62 years old, magsi-63 years old na ako ngayon, senior citizen. And I started my public service, my politics actually when I was 21 years old. Fresh graduate from the University of the Philippines, isang professional civil engineer. So I can say 2/3 of my life, binigay ko ang pagsaserbisyo sa ating bayan. Primarily dito sa San Fernando, nakapag-consul tayo ng 2 beses, 4 na beses na bilang board member. And throughout these years, including mga intervening period na hindi ako incumbent, hindi ako umalis dito sa siyudad ng San Fernando, dito sa mahal nating bayan. Dahil kahit papano, in my own little way, in whatever position I have, each time, ang pagsisilbi sa mga kababayan natin dito sa San Fernando and in the entire province as a whole, ay yun pa rin ang kasama sa araw-araw nating buhay. Pag-aalaga sa pamilya, at the same time, service to the public, service to our people. Siguro, doon ko pwedeng i-summarize kung gaano ko kamahal ang siyudad ng San Fernando, ang Fernandino, ang Kapampangan. Because I've spent more than 2/3 of my life in the service of our people. BM, ikaw ay isang masasabi natin full-blooded o true-blooded, kung ano man yung tamang term, na Fernandino. Sabi mo nga, no? Ano ba ang katangian ng mga Fernandino na hinahangaan ninyo? Well, unang-una, no, ang Fernandino, kagaya ng mga karamihan karaniwang Kapampangan, mahal nila ang kanilang bayan. They love the roots, no? Hindi lamang yung family nila, kundi yung community nila. So, sila yung mga tao na they share what they have. Yeah, maybe wealth, yung iba resources, yung iba time, yung iba talent. So, ang inaangaan ko sa mga Fernandino is they love their families, but at the same time, they also love their community. And sa ganong kadahilanan na napakasarap pagsilbihan ng ganyang klaseng mga kababayan. Yeah. BM, hindi naman perfecto yung Fernandino, no? Meron din silang mga katangian na negative. Yung mga, kung bibigyan ka ng kapangyarihan, halimbawa ng Diyos, kahit minsan pagkakataon lang na baguhin mo yung mga katangian ng Fernandino na hindi maganda, ano yun? Hindi ko alam kung negative na katangian, no? Masyadong malaki ang expectation nila sa kanilang gobyerno. And they want the best out of our local officials, out of the government, especially yung local government. No? Malaki ang expectation nila, malaki ang hinihintay nilang
balik, no? Bibigyan ka ng tiwala, bibigyan ka ng suporta, but they expect no less in return, no? They want the best out of our officials. Parang pinapautang na loob talaga sa mga local officials. Ito, bibigyan ka namin ng kapangyarihan. Ito, bibigyan ka namin ng responsibilidad o obligasyon. Pero dapat ibalik mo. At babantayan ka nila throughout the term of your office. And at the end of your office, they will evaluate you and will assess you and they will make another judgment comes in the next election. Ganun ang nakikita ko sa mga Fernandino sa mga Kapampangan. So sabi nyo nga, hindi nyo alam kung yan ay negative o positive, no? Pero it sounds positive to me because sa Kapampangan may tawag sila dyan mapakialam lang, mapagmalasakit, pero pipigain ka nila. Exactly. Pipigain ka nila. Ma'am Sonia, kayong amanong English, very demanding la, reng Fernandino. Itang burida nung sinopanda ka, kayong meto nga katungkulan. It is a gift from the people. But you have to return it in the expectations that we really expect from you. Okay. Yeah. PM, sa iyong kasaysayan kasi sa politika, lumilitaw na medyo matagal-tagal din bago kayo sumubok uli na tumakbo bilang alkalde ng siyudad ng San Fernando, more than a decade, no? Kasi kung the last time you tried was in 2004, is that correct? So medyo matagal din, ano? Mula ba noong 2004 hanggang ngayon, nagbago na ang botanteng Fernandino? Meaning, anong pagbabago ng botanteng Fernandino? Naging matalino ba siya? Nabawasan ba yung mga nagbebenta ng boto? O yung pagbebenta ng boto is a misnomer? Yan ba isang haka-haka lang o may katotohanan? Anong klaseng botante ba ang mga botanteng Fernandino? May mga nagsasabi, yung mga botanteng Fernandino, mas matalino compared to other cities in Central Luzon or even in the Philippines. Please describe them for us, BM. Unang-una, nung ako'y tumakbo way back in 1992, that was 3 decades ago. I was very young, very idealistic. Alam mo, hindi ko naman linya talaga yung politika. I graduate from UP with the civil engineering course. Ang gusto ko, technical eh. But somehow, my destiny brought my feet in public service, local, no? And I thought during those times, merong pagkukulang yung mga nakasabay ko sa panunungkulan. I'm not saying that they are bad or poor leaders, but I think mayroong hinahanap yung mga Fernandino na kulang. So I thought if I will throw my hat in the ring and then I will present to them this platform of government, baka sakali magustuhan nila tayo. Unfortunately, may mga realities and politics like you should have enough resources. Not really to buy votes. Kasi mula noon hanggang ngayon, Ma'am Sonia, no, alam ko hindi binebenta ng Fernandino ng Kapampangan ng kanilang boto. Maybe some traditional politicians na may ibang intention sa ating political exercise, gagamitin nila yung pera sa ibang kaparaanan. You know, gagastos ka talaga sa politika, propaganda, organization, machineries, and everything, but not to buy votes. Pero merong gumagamit ng ganyan. Ang nakikita ko through the years, no, election year and year in and year out, maaaring kukunin ng ibang tao yung pera mo. But at the end of the day, kung sino pa rin ang gusto nila sa puso nila, yung pa rin ang mananaig at magkakaroon ng mandato eh. Nakita naman natin sa mga nakaraan eh. Hindi biro-biro eh, mga nabalitang umagos na pera nung nakaraang election. Kung kukwentahin mo yung nabalitaan nating mga ng perang lumabas at pumunta sa bulsa ng mga mamamayan, hindi mananalo yung hindi gumastos. So, lumilitaw, money is not a factor. You need it,
logistics and resources to run your campaign, but to buy your votes into office, I don't think so. Fernandinos will not sell their votes. They will get your money, perhaps, some sectors. Yan naman ang nangyayari even in previous elections. So it's not a guarantee that you spend money to buy votes will bring yourself into office. Hindi ako naniniwala doon. Okay. Well, that's very good, di ba? Kasi ngayong panahon na ito, tayo rin ang mawawalan, hindi ba? Kapag ang inuna natin ay yung mga gawi na hindi karapat-dapat, hindi ba? BM. Ma'am Sonia, sisingit lang ako, no? If we review our history, wala akong alam in contemporary times na naging mayor ng San Fernando na gumastos sa sobrang kailangan gastusin. Wala akong nabalitaan. Ikaw, anak ka ng rin ng siyudad ng San Fernando. If we will trace back our history, yung mga umupong mga mayor dyan, mga professionals, engineer, lawyers, doctors, and everything. But hindi natin sila nabalitaan. We were never witnesses that they bought votes to put themselves in office. Decision ang taong bayan because of their credentials, their experience, their expertise, and what they can bring to the table. Okay. Narinig ko kayong sinabi nyo, what they can bring to the table. So, nauunawaan ko ang full meaning ng sinabi nyo ngayon. Ano ang katangian ninyo? Ano ang meron kayo sa palagay ninyo bilang aplikante sa posisyon na mayor? Ang palagay nyo swak na swak o napupusuan ng mga Fernandino? Why will they prefer you over the others? Anong meron kayo? What will you bring to the table? Well, unang-una, no, sa haba ng panahon ng ibinigay sa akin ng pagkakataon, mula konsehal hanggang ngayong board member, nakasama ko yung mga, I have seen the best and the worst among our local leaders. At nakikita ko sa exposure ko sa local governance. Palagay ko, I have enough experience, I have enough background, I have enough credentials to put into motion, to implement lahat ng mga programang pantao. Kasi naging witness ako na I'm part, actually, not only a witness, but a participant, direct participant, kung paano ini-implement yung mga pro-people programs. Healthcare, medical assistance, educational and scholarship opportunities, livelihood and job opportunities, mga programa para sa mga people with disability, for solo parents, for senior citizens, programa sa peace and order, programa sa anti-drug abuse, and all of these things, I am a direct participant and directly involved. So, meron akong first-hand experience on this. So, hindi kailangan genius ka o mag-invento ka ng mga bagong programa. Because year in and year out, every day, yan na lang ang hinahanap ng tao na maramdaman nila meron silang gobyerno na tutulong sa kanila sa oras ng kanilang pangangailangan. If they need health and medical assistance, nandyan ang programa ng local government. If they want to send their children to school but they cannot afford it, nandyan ang local government sa programang education and scholarship assistance. And all of these things, I can say directly na hindi katang-isip. Ako ay directly involved dahil swerte ako na pasama ako sa mga magagaling na nanukulan sa probinsya. And even in the city, when I was a young councilor, meron akong mga nakasamang local leaders na nag-implement ng mga ganyang program. And I think wala namang masama kung kokopehin mo yung mga effective programs of government. Ang importante lang dito, do you have the necessary leadership abilities to put forward the programs that you feel have been very effective in addressing the needs of our people? Okay. Okay, BM, medyo nasa CLTV News tayo, kanya napakalimitado ng oras natin. Sa ibang pagkakataon, sa ibang programa, kahit na 30 minutes or 1 hour, we can have, you know, a time to really discuss yung mga programa nyo. Alam ko marami kayo naka-line up na programa, pero i-reserva nyo yan sa mga susunod na interviews ko po sa inyo. Sa pagkakataong ito, BM Ross V. Henson, kausapin nyo po yung mga Fernandino, sabihin nyo po yung pinaka-importanting mensahe na gusto nyo pong
ibigay sa kanila ngayong gabi dahil alam po natin, hindi pa po naman campaign period talaga, no? Pero ito pong October 1 to 8, nag-file po kayo nabigyan kayo ng pagkakataon to file your candidacy. Let them know bakit kayo tumatakbo bilang mayor ng San Fernando. Nasa inyo po ang pagkakataon. Maraming salamat, Ma'am Sonia, sa binigay mong pagkakataon. Ito, alam ko, marami pang pagkakataon na mabibigay nyo sa amin at sa mga ibang gustong kumandidato. Ang gusto ko lamang pong ipaabot sa ating mga kababayan dito sa Siyudad San Fernando. Ako po ay nagnanais na maging alkalde ng Siyudad San Fernando. Una, mababakanti na po yung pwestong ng City Mayor. So somebody has to continue. Lahat ng magaganda. Ituwid yung mga baluktot. Idagdagan yung mga magaganda. At alisin yung mga masasamang mga gawain o mga aktibidades na nakakasama sa kabuhayan ng ating mga kababayan. Sa panahon pong ito, nangangailangan po tayo ng isang leader, ng isang administrasyon na kung saan i-address na yung problema natin sa pandemya. Whether we like it or not, hindi pa natin alam ang endgame sa pandemic. So kailangan ang bagong administrasyon, ang bagong leader, meron siyang post-pandemic recovery program. After that, pwede nang ituloy at ipatupad yung mga dalawang bagay na importante sa akin na gusto kong i-share, not really in details, Ma'am Sonia, if you will allow me. Doon sa social aspect, tinatawag kong itong Social Amelioration Upliftment Program. Ito po yung mga pro-people program. SAUP po ang acronym niya. Social Amelioration and Upliftment Program. Nandiyan po yung healthcare, education, medical, and so on and so forth. On the other hand, Business Friendly Fernandino. Kailangan po balansi yan. Ang acronym po, BFF. Business Friendly Fernandino. Na kung saan, kailangan maganda rin ang bibigay nating suporta sa ating mga business and investors dahil sila yung nag-generate ng employment, sila ang nag-generate ng taxes and revenues. Kasama po dito mga infrastructure, mga facilities, electricity, water, telecommunication, and peace and order, and all of these things. Kailangan po balance yan. Yan po ay didetalya ko sa aking mga campaign material, sa aking mga kaupo, sa aking mga pakikipanayam sa ating mga kababayan. Tama na muna po itong mga naisado sa inyo sa napakaalagang oras na pinagkalob sa akin ng CLTV 36 kay Ma'am Sonia. At sana po isama niyo ko sa inyong mga sinusuri at pinag-aaralan. Ito po si Board Member Ros Benson, isang civil engineer, isang anak ng Siyudad San Fernando na gustong ipagpatuloy ang kanyang pagsaservisyo pagkatapos ng 4 na dekada. Dakala salamat kayo, Board Member. Pangadida kayo and stay safe. Dakal salamat kayo man. Stay safe, stay healthy. God bless all of us. Thank you very much. Narito naman ang isang mabilis na sulyap sa mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng rehiyon hatid ni JM De Jesus sa CL News Express. Sinimula na pagpapatayo ng Bocaue Station ng North-South Commuter Railway Phase 1 kasabay ng 4 pang istasyon sa lalawigan ng Bulacan. Puan ito sa pagitan ng Governor Fortunato Halili Avenue at sa bagong tayong Phase 2 Ciudad de Victoria Bypass Road. Ayon kay Philippine National Railways General Manager Jun Magno, target nilang matapos ng Bocaue Station bago ang taong 2023. Samantala, nakatakda namang dumating ang unang tren sa North-South Commuter Railway Phase 1 Depot ngayong December 2021. Nasa boundary ng May Kawayan, Bulacan at Valenzuela City ang depot. 79 na residente ng Kabiling Tarlac na tulungan ng Cash for Work program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Central Luzon. Tumanggap ng tig 3,780 pesos ang kada individual para sa 9 na araw na pakikibahagi sa paglilinis ng kanilang komunidad. Nakatakda pang tumanggap ng karagdagang 420 pesos sa mga kasali sa programa para sa kanilang payout sa ika-10 araw ng pagtatrabaho. Bahagi ang naturang programa sa Kapit Bisig Laban sa Kahirapan Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services o kalahi CIDSS. Ayon kay DSWD Central Luzon Director Marites Maristela, aabot sa 331,800 pesos ang inilaan ng kanilang tanggapan para sa mga residente ng Kamiling.
Sa iba pang balita, aabot sa 578 na mag-aaral sa Central Luzon na nakatakdang tumanggap ng cash assistance sa ilalim ng scholarship program ng Commission on Higher Education. 60,000 hanggang 120,000 pesos ang makukuha ng mga estudyanteng naka-enroll sa private higher education institution kada academic year. 40,000 hanggang 80,000 naman para sa mga mag-aaral sa state and local universities and colleges. Tatanggap naman ng 110,000 pesos kada academic year ang mga mag-aaral na nakadepende sa sugar industry at kukuha ng undergraduate degree. Habang 175,000 pesos naman para sa mga mag-e-enroll sa graduate degree. Maliban sa mga mag-aaral, pwede rin makakuha ng suporta sa pag-aaral ang mga guro sa ilalim naman ng Scholarship for Instructors Knowledge and Advancement Program ng CHED. Sa iba pang balita, binigyang diin ng Department of Social Welfare Development ang kahalagahan ng teknolohiya, partikular na ang social media sa pagsasama ng pamilya sa gitna ng pandemya. Ayon kay DSWD Regional Director Marites Maristela, sa ika-29 na National Family Week Regional Virtual Forum, malaking tulong ang nagagawa ng social media upang magkaroon ng matibay na komunikasyon ng bawat pamilya sa anumang hamong maaaring maranasan sa buhay sa panahon ng krisis. Bilang tema sa pagdiriwang ng Family Week celebration na pamilya at teknolohiya, magkabalikat na papagtagumpayan ang hamon ng pandemya. Nakiisa sa nasabing forum ang 50 katao mula sa member agencies ng Regional Interagency Committee on Filipino Family. Kabilang din sa mga tinalakay sa forum ang Positive Discipline Framework for Effective Parenting. JM Jesus, CLTV News. At sa iba pang mga balita, 2 most wanted persons sa Central Luzon ang napasakamay na ng mga otoridad. Arestado rin ang 4 na magnanakaw matapos pasukin ang isang bahay sa kasagsagan ng umaga. Narito ang detalye ng mga balitang yan. Napasakamay na ng kapulisan ng top 1 most wanted person ng Kamiling Tarlac matapos ang isinagawang manhunt operation nitong 5 ng Oktubre. Nahuli ang suspect na si Kim Daryl Robillos na may warrant of arrest para sa 2 counts ng paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. May kaukulang piyansa na 80,000 pesos ang bawat kaso na inilabas noong Biyernes laban sa suspect. Samantala, nasa kote ng PNP PIDEA sa isinagawang anti-illegal drug operation ang drug den sa Subic, Zambales itong Linggo, October 3, 2021. Nakumpiska sa 6 na drug personalities na sina Renato Galote, Alma Noble, Roxanne Manalo, Philip Escorton, Ray Eugenio at Ener Monar ang 5 sachet ng shabu na nagkakahalaga ng 100,000 pesos, mga paraphernalia, maging 500 peso bill marked money. Nahaharap sa kasong violation of Section 5, 6, 7, 13, 14 at 15 ng Article 2 sa RA 9165 ang mga suspect. Sa kabilang banda, arestado rin ang dating barangay captain ng Barangay Lucero, San Marcelino, Zambales na kinilalang top most wanted ng lalawigan nitong October 3, 2021. Huli ang suspect na si Angel Cabab sa bisa na inilabas na warrant of arrest sa krimeng rape doong February 7, 2019. Ayon sa mga otoridad, ginahasa umano ng suspect ang 3 taong bata noong December 2018 at nagtago matapos ang krimen. Sa iba pang mga balita, arestado ang 4 na kawatan na nanloob sa isang bahay sa Barangay Dauma, Balacan City, Pampanga noong October 3, 2021. Dakong alas 10:30 ng umaga nang matapos makatanggap ng tip ang kapulisan. Huli ang suspect na si Luigi Tanglao, na kalaunay itinuro rin ng mga kasama sa pagnanakaw na sina Caroline Medina, Alfredo Giao at Marlon Carillo. Nabawi sa grupo ang mga mamahaling alahas, gamit at 10,000 piso. Kakasuhan ng paglabag sa Article 3 Section 2 ng RPC ang mga suspect. Angelica Cara, CLTV News. Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon bukas mula kay Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark.
Magandang gabi po. Narito po ang magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Ang sentro po ng Tropical Depression na Lani ay namataan na po sa layong 575 kilometers dyan po sa may kanluran, hilagang kanluran ng Coron, Palawan. Ito po ay nagtataglay pa rin ng nakasahangin na umaabot ng 45 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot ng 55 kilometers per hour. Mabilis naman po itong kumikilos ng pakanluran, hilagang kanluran sa 25 kilometers per hour. So inaasahan po, ngayong gabi po ay nakalabas na po itong si Lani at patungo po siya ng Southern China. So wala na po siyang direktang epekto sa anumang parte ng bansa, pero yung pong kanyang extension o yung trough ang nakaka-apekto ngayon at nagbibigay sa atin ng mga pagulan. Kaya po ang Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa ay magiging maulap pa rin po ang kalangitan na mayroon po tayong inaasahan mga kalat-kalat mga pagulan, pagkidlat at pagkulot. Ito nga po ay dulot ng trough or extension ni Tropical Depression Lani. So ang natitirang bahagi po ng bansa, magiging bahagi hanggang sa kuminsan ay magiging maulap at nakaka-apekto rin po yung localized thunderstorm at yung extension ni Lani. So sa ngayon po, pinag-iingat po ang lahat pero meron po tayong namamataang isang low pressure area na posible pong pumasok mamayang gabi o bukas ng umaga. Ito po ay namataan sa may silangan ng Visayas. So may posibilidad din po na ito ay magiging isang ganap na bagyo sa mga susunod na araw at kapag pumasok po ng PAR at naging bagyo ay bibigyan po natin ng local name na Maring. So yun po yung susunod na pangalan ng bagyo na ibibigay natin sa papasok sa ating PAR ang Maring. So pinag-iingat pa rin po lahat. Magandang gabi po. At iyan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagang detalye, maaari nyo i-follow ang aming social media pages na nakikita nyo sa inyong mga TV screens. Kung nais naman ninyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede nyo bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din po ang programa nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners dito sa Central Luzon. Kasama si Justin Dizon at ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Sonia P. Soto. Maraming salamat mga karehiyon. 80 days na lamang, Pasko na.